rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napaka-fresh overload kahit pagod. Di ba? Charot. Fresh overload talaga. Anyway, so today it's Thursday. Thanks God, Thursday na. So, bukas at Friday na. Ayan, syempre, pahinga tayo bukas. At bukas ay marami akong gagawin. Oo. At magla-live ako bukas. So, plano ko rin mag-live. Anyway, so, ngayong araw na to, syempre, una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa mga kaibigan natin. Shout out sa lahat ng mga tumatangkilik dito sa Samsam TV. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. Lalo-lalo yung mga kaibigan natin na nasa parting Amerika, kaibigan natin na nasa parting Amerika katulad ng Canada and USA. And then of course, sa Middle East, ayan yung mga kaibigan natin, ang dami-dami. Sobrang maraming salamat sa mga taga-Europe. Ayan, hello sa inyo lahat. Africa, and then of course Australia, di ba? May mga nanonood dyan from Australia. Maraming salamat sa pagmamahal at support ninyo. And then of course, syempre, sa buong Pilipinas. Ayan, o, di ba? At saka kung nasan man kayong party ng mundo, katulad ng Singapore, Thailand, o Cambodia, o saan ka man, o sa Asia. Anyway, so, ngayong araw na to, syempre, pag-usapan naman natin, balikan natin yung Reyna Hispano-Americana. Kasi diba, during that time na lumalaban ng mga candidates dito sa Miss Grand Philippines, marami nga nagsasabi na dapat ang manalo ng Miss Grand Philippines ay si Emma Tiglao. Totoo naman yun. Agree naman ako. And then, pangalawa ay dapat daw ang Asia Pacific ang pinanalo daw ay si Michelle Arceo. To be honest, yun din. Kung hindi kasi si Michelle Arceo kung hindi kasi si Michelle Arceo ang ginawa nilang Miss Grand, dapat ginawa nilang Asia Pacific kasi yun yung pangalawang mataas eh. Tapos pangatlo, sana ang ginawa nila kay Anita Rose, ginawa nilang Reyna Hispano-Americana. Ayun. Tapos si Bea Maclilan, I think, ano pa ba yung corona doon? So, wala na ako maisip eh. So, tourism. Charot. Ako para sa akin, kasi sa mga Reyna dito sa Miss Grand, parang feeling ko, kung ang inalaban natin ay si Anita Rose, I think mas kaya ni Anita na humabog. Kasi sa liit ng bewang. Tapos alam naman natin si Anita ay marunong sumayaw, marunong kumembot. At ayun, yung ganda-gandahan na Pinay beauty talaga. Ayun nga, marami nga nagsasabi sa akin, what if daw ko si Anita Rose ang pinadala sa sa Reyna Hispano-Americana? Ano daw sa tingin ko ang magiging placement? Kakayanin daw ba ni Anita maipanalo ang Reyna or kakayanin daw ni Anita na pumasok sa top 8? Ayun. Ako to be honest syempre nakakalungkot kung nasabihin naman natin na parang dapat siya, di ba? Kasi si Bea Maclilan na nga. Saka hindi naman natin din alam kung ano ang magiging istorya ng bawat girl sa laban nila. And then, ako, para sa akin, kung sakali, hypothetical lang, kung halimbawa, ang pinadala natin ay si Anita Rose, I think mas parang feeling ko kasi si Anita tulad ngayon, mas mapapansin ng todo-todo. In fairness naman kay Anita, yung beauty niya, maganda talaga. And then, plus nandoon na kung titignan mo yung katawan kasi ni Anita, pasok sa mga Latina kasi maliit nga yung bewang, di ba? Kumbaga parang Marimar ang dating. Yung alam mo yung aliit ng bewang. Tapos, marunong sumayaw. So yun. So ako para sa akin, I think pasok sa banga. Papasok siguro si Anita hanggang sa top 8 or
baka manalo ng Reyna Hispano uli. O, di ba? So, yun. Kasi nga, kahit maliit kasi si Anita, makikita mo na mapapansin at mapapansin siya. Tapos, ang maganda kasi kay Anita, ayun nga, kabog sa lahat ng eksena. Kaya, sabi ko, styling, idling, papalo. Tapos, kayang-kaya niya makarating hanggang sa dulo ng laban. Tapos kung si Michelle Arceo, ang ginawa nilang Asia Pacific, I think hindi lang first runner-up ang mararating ni Michelle Arceo. I think kaya ni Michelle Arceo maipanalo ang Asia Pacific. Lalo na marami na siyang experience sa iba't ibang klase ng pageant na nagre-runners up talaga siya, halos last two standing. Like example, sa environment, di ba? Nag-first runner-up siya doon, tapos nag-second runner-up siya sa Reyna Hispano. Plus yung beauty ni Michelle Arceo, talagang pasok talaga sa banga. And I think kung ang ginawa ni Mr. Arnold ay ginawa niyang Asia Pacific si Michelle Arceo, I think panalo, di ba? So, yun. Tapos si Anita Rose, ang ginawa niyang Reyna Hispano-Americana, I think panalo talaga. So, yun. Ang hindi ko maintindihan, kasi kung bakit ganun yung naging resulta ng pageant ng ano. Dahil siguro ang iniisip ni Mr. Arnold dito, matalino kasi si Michelle Arceo, so parang feeling niya, kakayanin ni Michelle Arceo ang naging tourism world. Kaya lang ang problema, asan yung pageant ng Miss Tourism World? Paano mananalo si Michelle Arceo doon kung wala namang pageant? At kung walang pageant, anong plano nila kay Michelle Arceo? Di ba? So, yun. So, ayun lang. So, parang feeling ko kaya nilagay dyan si sa Reyna Hispano, tapos eto si Anita Rose sa Asia Pacific, kasi nga ang target nga ni Mr. Arnold ay manalo doon sa tourism world. Kaya lang ang problema, wala namang pageant sa tourism world. But feeling ko, pwede din naman kung sakaling meron pwede din naman si Bea Maclilan, kasi si Bea Maclilan kakabog naman yung beauty. Kaya lang, parang feeling ko kasi ang gusto siguro ni Mr. ni Mr. Arnold ay yung beauty na mistisahin talaga. At syempre, ayun nga, gusto niya talaga manalo ang Pilipinas doon sa Miss Tourism World. Kaya lang hindi ko alam kung magkakaroon nga ng pageant yon, kasi hanggang ngayon ay walang balita at nakahang ang Michelle Arceo. So hindi ko alam kung ilalaban niya pa si Michelle Arceo sa ibang pageant. So tingnan natin in the future kung anong plano niya kay Michelle Arceo. Kung walang pageant doon sa pageant na lalabanan niya, hindi ko alam kung saan niya dadalhin si Michelle Arceo para makapag-compete sa international stage. So, one more time, di ba? And then, ayun. So, nagkamali ba si Mr. Arnold? Parang feeling ko hindi naman. Kasi parang feeling ko, meron nga siyang pinaplano. Pero kung sakaling si Anita Rose nga, parang feeling ko yes, kabog. Di ba? So, parang feeling ko, mas kakabog pa sa top 8 si Anita Rose na maging, pupwesto pa to sa top 8 kung siya yung Reyna Hispano-Americana. By the way, tapos naman na. And ayun, congratulations pa rin kay Bea Maclilan dahil ang ating Bea naman ay naipasok naman niya ang sarili niya doon sa top 30 ng Reyna Hispano. And then, ganun talaga ang labanan sa pageant hindi natin kasi sigurado. But ang importante dito, nakita natin kung paano ilaban ni Bea Maclilan ang bansa natin sa sa Reyna Hispano-Americana, at ginawa niya yung best niya. In fairness naman, in fairness kay Bea Maclilan, talagang nakita ko talaga na ginapang niya at ginawa niya ang kanyang makakaya para lang marating ang dulo ng competition. Kaya lang, syempre, hanggang doon lang talaga yung journey niya. And then, gano'n, nakakalungkot. So, yon. So, itong mga pinag-uusapan natin, what if lang naman, hypothetical lang question. So, yon. Pero, ayun na, nangyari na ang nangyari at na-assign na sila sa mga pageant na nilalabanan nila at nilabanan nila. So, congratulations pa rin sa mga girls natin dahil job well done, Philippines. Kumbaga, nakita naman natin na the best pa rin talaga ang
ginawa nilang laban. So, panapanahon lang yan para sa corona. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow o nakaka-subscribe dito sa Samsam TV. Ano pang hinihintay mo? Subscribe na. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you guys.